So, ang key text ko po ay ito pong Ephesians 5:25. So, sabi ko kanina, gamitin ko ng prayer 5 minutes kasi 30 minutes lang eh. Tapos sabi ko, kanta rin ako 5 minutes para 10 minutes na bawas. Madaya no? Sige po, buksan po natin. Tayo po tayo, invite ko po kayo tumayo. Open po natin yung Ephesians chapter 5, verse 25. Go. Sabay. Ephesians chapter 5 verse 25 po. Say amen po if nandiyan na po kayo sa Ephesians chapter. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Sige po, sumandali po tayo manalangin. Lord, kayo po patuloy na sumama po sa amin, gayon din sa akin pagbigay ng mensahe mo, Panginoon, ma-deliver ko po ito ng boldly, Panginoon, ng maayos, Panginoon, at maging blessing din po sa mga co-laborer ko po ngayon sa iyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maitaas sa aming gagawin. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Pwede na po maupo. Kayo po bahala kung sasamahan niyo po akong 30 minutes na nakatayo. Amen. So, sa akin pong introduction, so ito pong verse kasi na to, mahalaga po ito. Ito po ay command, no, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, command po ito sa husbands po, mga kapatid, no, na tayo po ay love po dapat natin yung ating mga wives. No, sabi ko nga, teka nga, yung preach ko, parang ang akin din. Amen. Sabi po dito, maraming Kristiyano ngayon or mga husbands po ngayon ang nahihirapan kung paano ba talaga lumakad bilang isang godly husband, no, mga kapatid, no? Godly husband and godly father sa panahon po natin ngayon. Minsan ang problema po dahil sa pressure sa trabaho, kung tayo po ay hindi pastor, sa trabaho po, no? Kung tayo naman po ay pastor, sa mga membro. So, tapos kung sa panahon po natin ngayon, minsan dahil sa problema rin sa buhay, mga kapatid, na tayo rin po ang may gawa. At mga bagay sa mundo, nawawala na po yung tamang paglakad na gusto ng Diyos para sa isang man o para sa isang husband bilang isang ulo ng tahanan po, mga kapatid. By the way po, may asawa na rin po ako, no? Mukha lang po akong bata, no? Mukha lang po kasi ako 16, no? Joke lang po. Ayun po, no? So ito po ang problema natin, no? Paano ba dapat mahalin ng husband ang asawa niya? Mga kapatid, yan po ang mahirap pong gawin kung tayo po ay hindi din lumalakad sa kalooban po ng Diyos, mga kapatid, no? So paano magpalaki ng isang anak? Isa rin po yan sa isang responsibility bilang isang husband po, mga kapatid. Paano ba sila dapat magsama bilang mag-asawa? At paano, number 3, paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyanong partner o husband habang nasa trabaho o nasa labas ng bahay po siya at nakikisalamuha po sa mundo o sa mga ibang tao po na hindi pa po saved. So, in our time today, maraming lalaking marunong lang mag-provide po, mga kapatid. Pero hindi lahat marunong mamuno ng pamilya ayon sa salita ng Diyos. So by the way po, yung pong mga asawa natin, no, nabanggit po ni Pastor Raban kanina, kaya po sila minsan ang nagdadala din ng problem sa atin kasi kasalanan po yan ng isang husband po, no? Tayo po kasi ang head eh. So dapat alam po natin lahat ng nangyayari sa wife natin. Baka kaya po sila nakakapagdala ng problema or discouragement din sa church or sa ibang tao, baka hindi po natin nababantayan yung mga asawa natin, mga kapatid. Tayo po ang unang-unang dapat nalalapitan yan. Tayo po dapat ang unang-unang nasasabihin ng problema niyan kesa po yung mga kumari niya, no? Yung mga kaibigan niya or kung sino man. Dapat number 1 po. Kasi kailan naman po sa iba lumalapit yan dahil hindi po kayo close. Baka ganun. So, baka ganun po ang nangyayari po, mga kapatid. So, mahirap po yan. Kaya bilang isang mananampalataya po, tayo po ang naatasan na maging pastor po ng ating tahanan po, mga kapatid. Kailangan alam po natin lahat ng nangyayari, no, sa ating tahanan, no. Kaya bilang mananampalataya, especially po doon sa mga nagsasabing ligtas na at nagsasabi na naniniwala po sila kung paanong si Kristo ay namatay, inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay pong muli,
tayo po dapat, mga kapatid, ang maging example in this world, no? Sa mundo po natin ngayon. Kasi siyempre, mga kapitbahay po natin dyan, binabasa po nila yung life natin po, mga kapatid. No? Right. Baka sabihin, pasimba-simba lang yung kapitbahay ko yan, pero nag-aaway lang din, no? Nagbabatuhan ng plato. Pag ano na, pag Lunes na. Amen. So, sabi po dyan, tayo dapat ang maging example in this world bilang tatay, bilang asawa, na hindi lang sapat na mabait lang po tayo. Meron naman po talagang asawa na mabait, no? So, hindi po ako yun. Huwag niyo po ako tignan. So, ang responsible lang po tayo dapat sa pamilya po natin. Dapat hindi po tayo responsible lang o dapat hindi lang po tayo dapat mabait lang. No, God wants that our lives bilang husband po at father and also man of God, pag nasa world po tayo, at ay dapat po naka-align po tayo sa kanyang salita po, mga kapatid. Now, this afternoon po, I have 3 points lang, no? Mabilis lang naman po yan. Yung number 1 lang po ako magdidiin dyan, yung husbands, love your wife. Yun po ang pinaka diniinan ko po na points po dyan, no? This afternoon na ating pag-aralan, and I pray makahelp po din po sa mga same ko, mga tatay po, mga kapatid, no? Sige, diretso na po tayo. So, number 1 po natin ay, inisip ko po itong number 1 ko ay kung the measure, pero ang nilagay ko na lang po is the walk of godly husband in his wife po, mga kapatid. So, syempre, wala na po tayo ibang verse dyan, no? Ephesians chapter 5, verse 25, sabi po dyan, husbands. So, command po ito sa husbands. Kung kayo po ay husbands na, ito po, para po sa atin ito, mga kapatid. Love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, po, mga kapatid. So, tinuruan po tayo ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan na naligtas lang po tayo, and then paano po tayo makikisama sa ating mga asawa. Hindi po tayo, binigyan po tayo ng example ng Diyos, mga kapatid. No? In this verse po, makikita po natin na ang example po natin paano magmahal, kung paano pagmamahal natin sa ating asawa ay si Kristo. Si Kristo po ang nagbigay ng example kung paano minahal ni Kristo ang church. So by the way, yung church po na tinutukoy dyan, sa verse po na yan is not the building, no? Hindi po dito sa building na to binigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay, no? Kundi po dun sa tinutukoy po niya dyan is yung kanyang katawan. So kung save ka na, nandun ka na po sa katawan, so cross-reference lang po niyan is yung Ephesians 1:22 and 23. But the point po is si Kristo po kung paano po niya minahal ang church, hindi lang po niya basta sinabing mahal niya po ang church, no? Bagkos meron po siyang sacrifice. So ano po ba yung sacrifice na sinasabi po dyan, mga kapatid, no? Sa verse 25? Yung kanya pong sarili, mga kapatid. Wala pong iba dyan, kundi yung kung paano niya pong minahal, yung kanyang buhay po, binigay niya po sa church po, mga kapatid, no? Hindi lang po niya, sa atin po mga husband, hindi lang po natin sinasabi dapat na, I love you, no? Yung iba dyan, magaling lang sa umpisa mag-I love you, pero pag tumagal na, hindi na po nag-I love you. So, dapat may kasamang chocolate po yan. Hindi, joke lang po, ano? Dapat po may kasamang sakripisyo po, mga kapatid. Dapat may sacrifice po ang ating pagmamahal. So, hindi lang sa salita, dapat may action din po. Kasi ang problema, sabihin natin I love you, pero ito po ang problema, no? Kadalasan. Pero umuwi ka lang, no, na walang ulam, nadatnan mo, walang ulam sa bahay nyo. Galing kang trabaho. Galit ka na sa asawa mo niyan, mga kapatid. Kasi, pagod ka, isip mo, dapat pinaglingkuran ka. Pero hindi mo naman inisip kung ano ba yung ginawa ng asawa mo sa maghapon. Inisip mo yung ulam agad. Ang maganda po dapat na ginawa natin, kinamusta natin yung asawa natin. Baka kasi nakita natin, wala pong kayong ulam, no? Baka hindi ka naman po kasi nag-iwan ng pang-ulam, mga kapatid. Yun po ang mahirap. Mag-expect ka ng ulam, pero wala ka pong iniwan na pang-ulam. Mag-iwan po kayo ng pang-ulam. No? Ako po nag-iwan ng 20 pesos. Joke lang. Para magising po kayo at para seryoso po kayo masyado. Yun po, mga kapatid, no? Kamustahin po natin yung mga asawa natin. Ano ba nangyari sa kanya maghapon? Bakit wala po siyang nagawang ulam po, mga kapatid? Dapat inaalam po natin yan, hindi yung tinitignan lang po natin yung mali nila na wala silang na-prepare na ulam sa atin. Baka napagod din sila sa pag-aalaga ng ating anak. Mga kapatid, kasi baka yung anak nyo, sa inisip mo, isa lang yung anak mo, pero pagkagulo-gulo naman sa bahay. Yun po, no? Dapat po, may sakripisyo po yung ating pagmamahal.
I love you po tayo pero hindi natin kaya magsakripisyo para sa kanila, mga kapatid. Eh si Kristo, ang sabi po ng Bible, binigay niya yung kanyang sarili. Yung tinutukoy po dyan, yung sarili niyang buhay. Tayo kaya, mga kapatid, no? Kung tayo po kayang papipiliin, kung sino pong bubuhayin sa atin ng Diyos. Kung kunyari, no, may instances nangyari, no, anak, pili lang, ikaw at ang asawa mo. Baka ang piliin pa natin, sarili pa natin. Hindi pa natin piliin mabuhay yung asawa natin. Mga kapatid, pero ang Diyos, si Jesus Christ po, ang nagbigay po ng example, no? Di bali pong namatay siya, at least magkaroon po ng pag-asa yung sanglibutan. O yung church po na kung sino man po ang maniniwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. No? Ganyan po in example ng Diyos o ng Panginoong Hesus kung paano po ang isang husband sa kanyang asawa, mga kapatid. So, hindi po ako galit, no? Ganito lang po talaga magsalita. So yan po, kaya po binigay po ng Diyos yung example mula sa kanyang salita kung paanong ang husband po mahalin niya yung sarili niyang asawa nang may pagsasakripisyo po, mga kapatid. Hindi basta salita lang, kasi kung paanong mahal natin ang sarili natin, dapat, alam po, medyo malayo yung kasunod. Dapat nakikita po yun kung paano natin minamahal ang ating mga asawa, no? Sa verse 28 po dyan ng Ephesians, ang sabi po dyan, so ought men to love their wives as their own bodies, po mga kapatid. So, he that loveth his wife, loveth himself. So, kung mahal natin yung asawa natin, dapat kung gaano mo kamahal yung sarili mo, no? Ganun mo din dapat kamahal yung asawa mo. Ganun siya. No, teka lang, baka yung preaching ko kasi, parang bobags, no? Pero yun po, salamat po sa Panginoon kasi may mga ganitong verse. Pinapaalalahanan niya po ang isang husband kung paano po siya dapat sa kanyang asawa po, mga kapatid. No? Sabi po dyan, so yan, kung paano po dapat natin mahalin ang ating mga asawa. Hindi po yan basta, hindi po kagaya sa world na emotional lang po sila kung bakit nila mahal yung mga asawa nila, no? Minsan kasi, sa world kasi, pagligawan, dun lang, no, sweet. Pero kapag mag-asawa na, parang nagsasama na lang para sa mga anak nila. No, hindi po ganyan, mga kapatid. Dapat, pag may asawa na po yung mga anak natin, ang maiiwan dyan, kayo na lang ng asawa mo. Kaya kung bitter po kayo sa isa't isa, paano po yan, ha? Kung abutin pa kayo ng 120. So, kung may asawa na yung anak nyo ng 30 years old kayo or 40, di ilang taong kayong bitter. No? Ang hirap po niyan. Mga kapatid, kaya po iniwanan po tayo ng Diyos, no? Iniwanan po tayo ng example kung paano po nating mamahalin yung ating mga asawa, kung paano po ang pagsasama natin sa kanila. Yun po, no? Mahalin po natin sila even difficult times, no? Kahit siguro natalo ka sa sugal, kung nagsugal, no? Baka mainit yung ulo kasi talo dun sa, online? Scatter, ayun. Mahalin po natin sila kahit marami po tayong problema, kahit marami po tayong pinagdadaanan sa buhay, mahalin po natin sila even difficult times po, mga kapatid, no? Mahalin po natin sila consistently, hindi yung may condition pa tayo, no? Minsan ganyan may condition pa tayo, dapat ganito siya, dapat malinis siya sa bahay. O, teka lang, ako yun yung may mga gano'n, no? Hindi po gano'n, mga kapatid. Dapat yung pagmamahal po natin, kagaya po ni Jesus Christ, unconditional po ang pagmamahal po ni Jesus Christ sa church, no? Life in marriage begins with love po, mga kapatid. Not control. Hindi yung utos ka lang ng utos. O, teka lang. Ako na naman yun. Amen! Amen po! Nakalagay po sa yan. Kaya maganda po yung natuturuan talaga yung mga husband. Dito po sa church namin, every Monday, ginawa na po Sunday, no? Natuturuan po kami kung paano po dapat kami sa aming mga asawa. Kasi mahirap po. Ang alam po namin na pagsasama is yung sa world, Di ba? Kung paano sila nagsasama, parang sasama na lang sila dahil marami silang pera. Pero hindi nila mahal ang isa't isa siguro. Pwedeng ganun, di ba? Hindi naman po natin sinasabing ganun, pero mayroon pong nagsasama na lang dahil marami lang silang pera, parang ganyan, no? Masaya sila. Pero at the end of the day, pag silang dalawa na lang, nagsasabong lang din sila. Yun po, ang mga asawa po natin, kasi kapag hindi po, pag nasusunod po natin yan, no? Ang mga asawa po natin, matutulungan din po natin sila masunod. Kung ano po yung command sa kanila, na magpasakop po sila sa atin, mga kapatid.
Ang mga asawa po natin, nagagampanan natin yung command ng Panginoon sa atin dapat first. Kasi yun po ang command eh. So dapat, tayo po, husbands, love your wives. Para ako po kasi, dati palautos din ako eh. Tamad din talaga. Actually, aminado naman po ako sa kanya. Tamad po ako sa bahay. Ayaw ko pong gumalaw, kaya nga, nahirapan siya maglaba. Nakita ko, dinadaing niya, hirapan siya maglaba. Binilang ko siya ng automatic na washing machine. Di ba? Tamad eh. So, ganun po. Kasi, sinabi ko na po sa kanya, pero, yun po kasi baka yun lang ang kulang, no? Communication lang po sa ating mga asawa po, mga kapatid. Pag may problema, communication lang po yan. Na-try na po namin mag-asawa yan, communication lang po ang kulang namin. Kaya ngayon po, sweeter na po kami. As the days go by po, mga kapatid. Nakikita ko eh. Pakis nga kami. Hindi, mo. Nakikita ko po, no? Kasi ang gusto ko, magpasakop siya sa akin, dito preaching. Pero, hindi niya nagagawa. Kasi nga, tinignan ko, no? Bakit ba hindi niya nagagawa? Kasi baka hindi ko rin nagagawa yung utos sa akin ng Panginoon eh. Baka hindi ko nagagawa yung husbands, love your wives po, mga kapatid. Kaya, nung ginawa ko po yung, kahit di ko po yung utos, ginagawa niya eh. Ganun siya eh, no? Kahit bawal yung pansit canton sa akin, sige pa rin siya handa. Hindi ko alam kung baka hinahanda niya lang para kunin ako ni Lord. Hindi po, yun po, tignan po natin kung bakit hindi din sila nagpapasakop sa atin. Baka ang problema po is sa atin po mga husband po, mga kapatid. Huwag po natin tignan na laging ang mali po ay sa kanila, mga kapatid. Kasi ang mga asawa po natin, tayo po ang head niyan. So hindi po tayo dapat ang boss nila, no? Hindi po sinabing tayo ang boss, hindi po nakalagay boss. Nakalagay po head, mga kapatid. Head po, mga kapatid, no? So, move na po tayo dyan. Baka lumayo pa kami kung saan-saan mapunta. So, move na po tayo sa number 2. So, the walk of godly father to their own children po, mga kapatid. The own. So, ang verse po natin dyan is Proverbs 22:6. Ito po ang problem din po ng mag-asawa. Siyempre, kung ano po nakikita ng mga anak natin sa atin, yun din po ang gagayahin yan. So, kung binigyan din po tayo ng way po ng Panginoon kung paano po natin gagampanan yung pagiging isang ama po natin sa ating mga anak, no? Sa Proverbs 22 verse 6, alam naman na po ng mga iba yan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Po, mga kapatid, no? So this time po, himay-himayin po natin yung word, no? Unang-una, train up. Ano po yung train up? Ang train up ay hindi lang po simpleng turuan lang. May kasama po itong paghuhubog, mga kapatid. Pagdidisiplina at pagbibigay ng tamang direksyon sa pagpapalaki ng ating mga anak habang sila ay children pa. So, ano po ba yung children sa Bible? No? 0 to 12. So, kung ang kulit ng anak mo dahil 1 pa lang siya, kawawa naman kasing anak. So, sabi po dito, no? 0 to 12. Mahirap nang pong paluin pag 13 na. Malaki na yan. Malaki na yan. Hahawakan pa yung pangpalo mo yan. So, sa mga magulang po natin dyan, no, kagaya ko po, kung ang mga anak po natin ay nasa 0 to 12 years old, kasama po sila sa children na tinutukoy po ng verse. And ang point po natin sa verse, tayo daw po, tayo po mga tatay, ang mag-train sa ating pong mga anak. Hindi po ang ating pastor, mga kapatid. Tayo po ang naatasan dyan. Tayo po, ang mga tatay. Ang pastor po natin, secondary na lang yan. No? Dahil ang tinuturuan po dapat ng ating pastor, tayo, mga tatay. Para tayo po, ibababa po natin sa ating mga anak. Dahil tayo po ang pastor sa ating tahanan, no? Train po natin ang ating mga anak in the way he should go, and when he is old po, hindi po sila mag-depart po dyan. Isa pang verse, Ephesians 6:4. And ito po, and ye fathers, malinaw po dyan. Fathers, so tayo po yan. Tayo pong mga tatay ang kinuman po ng Panginoon para hindi po natin i-provoke. Sabi po dito, provoke not your son to wrath, no? But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, yung verse po dyan, no? Not to provoke. Ano po ba yun? Not to provoke their children to wrath. Dapat hindi po tayo abusive, mga kapatid, sa ating mga anak. Yung namamalo na lang po tayo ng
walang dahilan, no? Parang trip mo lang, no? Pag-uwi mo kasi pagod ka, parang nakita yung anak mo, kulit ha, paluwi. Parang wala mang ginagawa, nasa kaupo lang, pinalo mo, no? Parang, hindi po ganun dapat po magpalaki ng anak, mga kapatid. Sinabi pong mamalo, pero hindi po yun ang way po, mga kapatid, no? Hindi po tayo dapat unfair sa ating discipline po, mga kapatid, no? Bring them up, dapat involve po, ito po, mga kapatid, no? Bring them up, tayo po yan eh. Dapat involve po tayo, mga tatay, sa paglaki ng ating mga anak, no? Dapat tayo po ang involved. Nakikita po natin kung paano yung mga anak natin, no? Kaya nga po, dinidiscourage din po natin, no? Yung mga family, kunyari po, nakaalam na ng truth, or alam naman na po nila yung truth, na mag-a-abroad pa siya, mga kapatid, no? Kasi, or mag-work siya sa malayo. Kasi ang maneneglect po natin dyan, yung kumad po sa atin, no? Ano mo gagampanan kung malayo-layo mo? No? Pero syempre, kung nadatnan na po tayo ng Panginoon dyan, no? O kumbaga, gano'n na yung way of living natin, nadatnan tayo ng Panginoon, na-save tayo, nasa abroad tayo. Meron naman pong grace ang Panginoon dyan, mga kapatid, no? Kung matutunan po natin yung truth na yan, hingi po tayo ng help sa Panginoon, mga kapatid. Marami po tayong pwedeng gawin. Hindi lang po yung pag-abroad or what. Marami pong pwedeng gawin, no? Hingi lang po tayo ng guidance sa Panginoon para masunod natin yung will ng Panginoon. Kung nagtatanong po ang isang tatay, kung ano kayong will sa akin ng Panginoon, ito po, mga kapatid, isa yan sa will po sa atin. Yan po ang gustong ipagawa po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, no? So, ano pa? Proverbs 13:24, he that spared his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him. Be times po, mga kapatid, no? Sa mga tatay po natin diyan, kagaya ko, sabi po ng salita ng Diyos, ito po, wag po natin ipagkait sa mga anak po natin ang rod of correction po, mga kapatid. Sabi po sa salita ng Diyos, he that spared his son hated his son. Kung hindi po natin pinapalo, no? Kung ini-spare po natin yung pag nakakagawa ng mali yung anak natin at hindi po natin kinokorek, hindi po natin pinapalo, makakalakihan po nila yan, mga kapatid. Ibig sabihin po, no, hate natin sila. Sabi po ng Bible yan, hindi po ako nagsabi yan. Kung ini-spare po natin ang pamamalo sa ating mga anak, hindi po natin sila minamahal, mga kapatid. Pinapabayaan natin sila na gawin yung mali. Makakalakihan po nila yan. Hanggang paglaki nila, akala nila tama kasi wala po tayong ginagawa, mga tatay po, tayo po, no? Kasi ang unang-una po diyan, sino pong maging kahihiya? Pag yung anak po natin nagnakaw siya, kunyari. Kasi ganito yan, mangungupit mo na sa iyan palima-lima. Di ba? Oo. Ako kasi pinakamaliit ko dati 5 eh. Sabay ganun. Kaya makakalakihan po nila, makakasanayan nila hanggang sa magnanakaw na lang sila. Pag adult na sila, mga kapatid. Kaya kung maliit pa lang po sila, paluin po natin kung talagang may mali. Pero hindi naman po kailangan na pag namalo kay galit ka. Pwede naman pong mamalo ng sinasabi mo lang kung ano yung nagawa niyang mali. Para at least alam po ng mga anak natin yan, mga kapatid. Kung mahal po natin sila, mas dapat po natin silang paluin, mga kapatid, no? Ayon po sa salita yan ng Diyos, hindi po ako nagsabi niyan. Sabi pa nga ng verse sa dulo ng verse, sabi po, be times, no? Nung sinearch ko po yan, sabi po kay Google, gumamit po tayong Google, no? Agad-agad, yung ibig sabihin po, nakita ko, agad-agad, kung nakagawa ng mali, agad-agad, paluin po natin siya. And, syempre, explain po natin kung bakit. No? Ang sabi pa po ng isa pang verse sa Proverbs 29:15, the rod and reproof give wisdom. Mga kapatid, no? Pag pinapalo daw po natin sila, nare-reproof po sila and nagkakaroon po sila ng wisdom. Syempre, nalalaman po nila na mali yung ginawa nila. No? But a child left to himself, bring it his mother to shame. Yan, mga kapatid, no? Pagka yung mga anak po natin, hindi po natin napapalo, magiging tayo rin po ang kahihiya dyan, mga magulang. Ang rod and reproof po ay nagbibigay ng wisdom sa bata. No, maisip niya, mali pala yung ginawa ko, kaya ako pinalo ni tatay ko. Siyempre, hindi mo naman siya pinalo na dahil wala lang. No? And lastly, gising na po tayo. Patapos na. Nilagay ko pa talaga yun para alam ko na last na.
Sa third po, no, last na po natin, the walk of a godly husband. No. Paano naman po tayo pag nasa labas na? Siyempre, tayo po kailangan natin mag-work. So kung hindi po tayo mag-work, paano po natin pakainin family natin? So, ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 12, that ye may walk honestly toward them that are without, no? And that ye may have lack of nothing. Yung parang tintukod po niya without, para siguro yung salvation po yan. Bilang isang godly husband at father ay hindi lang spiritual sa loob ng bahay o church, bagkos pati sa harap ng mundo, nakikita ng tao kung paano tayo magsalita, magtrabaho, humarap sa problema, at makitungo sa iba. Binabasa po kasi nila yung buhay po natin, mga kapatid, no? Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 21, providing for honest things, no? Maging tapat din po tayo sa ating trabaho. Kung sinabing 8 hours, wag mo namang bawasang maging 7 hours lang. Na maging tapat po tayo sa ating trabaho, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Mga kapatid, no? Sabi po yan ng verse. Hindi po dapat tayo nandaraya para lang makaangat sa buhay. Mahirap po yan, no? May mga ganyan talaga na tatay. Be an example in speech, no? Sa pananalita po natin. Maging example po tayo sa labas kung may mga katrabaho po tayo. And in conduct po, no? Sa Titus 2:7. Sino ba yun? In all things, showing thyself a pattern of good work. Work diligently. Ayun po, work diligently po. And maging responsible po tayo, mga kapatid. Ang tamang paglakad natin bilang husband and father ay living testimony po natin yan sa world. Nakikita po nila yan. So in summary, mga kapatid, last na, love our wives sacrificially. No? Mahalin po natin yung mga asawa natin na may sakripisyo din naman. Leads and nature nurtures our children biblically, and yun po. Leads po natin yung ating mga children biblically. Hindi po yung parang atin lang or own lang natin. Dapat i-align din po natin sa salita ng Diyos kung paano po natin papalakihin yung ating mga anak. And yung pong last, walk godly before the world faithfully po, mga kapatid. No? Lumakad po tayo ng faithful. Maganda po, wala po tayong kaaway. Kasi sabi po, live peaceably. Dapat peace po tayo sa lahat. Mahirap po kapag nag-share ng gospel, tapos bigla makita mo yung kaaway mo yung nandun. Paano mo sharean ngayon yan? Di ba? Meron kayong sigalot. Kasi naagawan mo siya ng text nung bata kayo. Mahirap yan, mga kapatid. Kaya dapat, nasabi po ng Bible, walk po natin na faithful po tayo sa ating paglakad pag nasa labas na po tayo. No? Hindi lang po tuwing linggo, tuwing may gawain ng Panginoon po, mga kapatid. At po, nawa po maging hamon din po sa ating mga katatayan. At yun po, salamat po sa Panginoon.